Exodo 25. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila ng kaloob sa akin at tanggapin mo ang mga buong pusong inihandog nila. Ito ang kanilang ihahandog: ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula, mga pinong telang lino at hinabing balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat at kahoy na akasya, langis para sa ilawan at pabangong panghalo para sa langis na pampahid at para sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mga mamahaling alahas na pampalamuti sa ephod at sa pektoral ng pinakapunong pari. Ipagpagawa mo ako ng santuaryo na titirhan kong kasama nila. Ang santuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Gumawa kayo ng isang kaban na yari sa akasya. 1.1 metro ang haba, 0.7 metro ang luwang at 0.7 metro ang taas. Balutin ninyo ito ng lantay na ginto sa loob at labas. Ang mga labi naman ay lagyan ninyo ng moldurang ginto. Gagawa rin kayo ng 4 na argolyang ginto na ikakabit sa 4 na paa ng kaban, tigalawa sa magkabila. Gumawa rin kayo ng kahoy na pampasan na yari sa akasya. Babalutin din ito ng ginto. At isuot ninyo ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid ng kaban upang maging pasanan ito. Huwag ninyong aalisin sa argolya ang mga pasanan. Ang 2 tapyas na bato ng kasunduang ibibigay ko sa iyo ay ilalagay mo sa kaban. Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito, tig-isa sa magkabilang ginto. Ihihinang ang mga kerubin upang ito at ang luklukan ng Ama ay maging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang 2 kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa inyo. Doon tayo magtatakpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Gagawa ka rin ng isang mesang yari sa akasya na 0.9 metro ang haba, 0.5 metro ang lapad at 0.7 metro ang taas. Balutan mo ito ng purong ginto at paligiran mo ng moldurang ginto. Lagyan mo ang gilid nito ng sinepa na singlapad ng isang palad at paligiran din ng moldurang ginto. Gumawa ka ng 4 na argolyang ginto at ikabit mo sa 4 na sulok sa may tapat ng paa nito. Ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. Gumawa rin kayo ng pampasan na yari sa akasya at babalutin din ito ng ginto. Gumawa rin kayo ng mga kagamitang ginto, plato, tasa, banga at mangkok para sa mga handog na inumin. Ang mga tinapay na handog ninyo sa akin ay ilalagay ninyo sa mesa sa harapan ko. Gumawa kayo ng ilawang yari sa purong ginto. Ang patungan at tagdan nito yari sa pinitpit na purong ginto. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at ang mga talutot ay parang iisang piraso. Lagyan mo ito ng 6 na sanga, 3 sa magkabila. Bawat sangay lagyan mo ng 3 magagandang bulaklak na parang almendra, may usbong at may talutot. Ang tangkay naman ay lagyan mo rin ng 4 na bulaklak na tulad ng nasa sanga. Lalagyan mo ng usbong sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat 2 sanga. Ang mga usbong, mga sanga at mga tagda ng ilawan ay gagawin ninyong isang piraso na gawa sa purong ginto. Gagawa kayo ng 7 ilaw para sa mga patungang ito. Iayos ninyo ito upang ang liwanag nito'y nasa harap ng ilawan. Ang pang-ipit ng mitsa at ang patungan ay dalisay na ginto rin. Sa lahat ng ito ay 35 kilong purong ginto ang gagamitin ninyo. Sundin mong mabuti ang planong ipinakita ko sa inyo sa bundok.